Kabanata 1781. Ibaba mo na ako, naligo na ako. Nakagat din si Arisa sa balikat niya. Lumingon si Benjamin at hinalikan siya sa mukha. Pawis na pawis ka, samahan mo akong maglaba. Ikanawit ni Benjamin ang pinto gamit ang sakong, dinala siya sa paligan, pinaupo siya sa isang upuan, at pagkatapos ay hinuberin siya. Oh, ikaw! Lumapit si Arisa para pigilan siya, ngumisi kay Benjamin, ilang beses mo na itong ginawa ngayon. Hindi napigilan ang sarili. Sinong nagsabi sa'yo na adik ako sa'yo? Tumagilid si Benjamin at agad na hinubad ang kanyang pantulog. Namula si Arisa. Tumayo si Benjamin sa kanyang harapan, nagsimulang maghubad. Yung painting, sobrang seductive. Maganda ba? Ngumiti ng masama si Benjamin, nakatitig sa kanya ang singkit nitong mga mata na phoenix. Tinakpan ni Arisa ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, nakaramdam ng init sa buong katawan. Ang ganda, pero kaya mo bang pigilan ang sarili mo? Tawa ng tawa si Benjamin, binuhat siya, at pumasok sa paligan. Nakababad sa maligamgam na tubig, pareho silang komportableng bamantong hininga. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at hinugasan siya. Habang naghuhugas sila, nagsimulang gumala muli ang mga kamay ni Benjamin. Malapit na, ang banyo ay napuno ng singaw, hindi kapani-pani walang mainit. Bumalik si Kingsley kasama ang 6 na bata, ngunit wala siyang nakitang sinuman sa ibaba. Natulog na ba sina Mommy at Daddy? Hindi dapat, bukas pa ang ilaw sa kwarto ni Mommy. Pagbalik, napansin ni Timothy. Dapat nasa taas si Mama, nakangiting sabi ni Zachary. Mr. Watts, sa bahay ka ba matutuloy mamayang gabi o babalik? Tumingin si Gavin kay Kingsley, ang saya-saya nila ngayon. Kung hindi nagpapahinga si Mr. Watts dito, dapat maaga siyang bumalik. Kinurot ni Kingsley ang pisngi ni Jasper, I won't be sleeping here tonight, I have something to do. Tumango si Gavin, kung gayon, dapat kang bumalik ng maaga. Hindi mo na kami kailangang ihatid sa itaas. Si Zachary ay tumingin kay Kingsley na nagtataka at nagtanong, Mr. Watts, ano ang kailangan mong gawin sa gabing iyon? Hindi ba ito makapaghintay hanggang bukas? Hehe, lalabas ka siguro para sunduin ang mga babae. Natatawang pang-aasar ni Oliver kay Kingsley. Nako, marunong ka rin sa mando ng mga babae. Akala ko computer lang ang alam mo. Hinimas-himas ni Kingsley ang ulo ni Oliver, ang batang ito ay laging nakatutok sa mga computer, kaya nakakagulat na marinig itong nagsasalita tulad ni Zachary. Tama ang hula ni Oliver, di ba? Siguradong lalabas ka para kumain, uminom, at magsaya sa kalagitnaan ng gabi, di ba? Naiintindihan naman namin, kung tutuusin, hindi ka komportable na isama kami. Nakangiti din sabi ni Jessie na parang casual lang. Lalabas lang si Kingsley para makipag-inuman sa isang kaibigan, ngunit nagkamali si Jasper at ang iba pa. Kayong mga maliit na bastos, hindi talaga ako lalabas para sunduin ang mga babae, may gagawin talaga ako, tumulong kay Daddy. Mabilis na nagpaliwanag si Kingsley kay Jasper at sa iba, para hindi masira ang kanyang imahe. Anong ginagawa mo? Naningkit ang mga mata ni Gavin habang nakatingin kay Kingsley at nagtanong. Tumingin si Kingsley sa kanila, at si Jasper at ang iba ay lahat ay interesadong marinig ang kanyang paliwanag. Imbestigahan mo na lang ang utak sa likod nito, kayong mga bata ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Umakyat ka sa itaas, maligo, at matulog. Aalis na ako, lalabas tayo at maglalaro kapag may oras ako. Mr. Watts, ngumiti si Jessie at kumaway sa kanya. Mr. Watts, kumaway din sa kanya sina Gavin, Zachary, Timothy, Oliver, at Jasper. Ngumiti si Kingsley, nakaramdam ng pag-aatubili na umalis, ngunit mayroon siyang dapat asikasuhin at kailangan niyang lumabas. Sige, akyat ka na. Honey, kinindatan ni Kingsley si Jasper at saka tumalikod para umalis. Nasa bahay man o wala si Benjamin, umalis siya nang hindi kumumasta. Kabanata 1782. Aakyat na tayo. Tawag ni Jasper, pinuna ang daan patungo sa hagdan. Si Gavin, Timothy, Oliver, Zachary, at Jessie ay tumakbo sa itaas. Nagmamadali silang 6 na umakyat sa master bedroom. Nakalak ang pinto. Sinubukan ni Jasper na pihitin ang doorknob, ngunit hindi ito natinag. Lumingon siya sa kanila at sinabing, baka tulog na si nanay. Nanay, sabi ni Zachary, papunta sa kwarto nila. Nanay, mahinang tawag ni Jessie, ngunit walang tugon mula sa loob, kaya nag-pout siya. Tulog na siguro si Mama, hindi niya tayo narinig.
Daddy, mas malakas na tawag ni Gavin patungo sa kwarto. Nako, tulog talaga siya. Bumalik din si Oliver sa kwarto nila. Hindi ba nila pinapatay ang ilaw kapag natutulog sila? Naguguluhan na tanong ni Timothy habang nagpalitan ng tingin ang grupo nila sa pinto. Humalaklak si Jasper at sinabing, dapat ayaw nilang abalahin tayo habang wala silang magagawa. Namula sina Gavin at Timothy. Ingat ka, maririnig at bugbugin ka ni Daddy, babala ni Gavin kay Jasper. Ito ay isang bagay na may sapat na gulang, at hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito. Tumawa si Jasper at pinaikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto mula sa loob, at si Benjamin, na nakabalot ng tuwalya sa kanyang baywang, ay lumitaw na may mga patak ng tubig sa kanyang katawan. Nang makitang naroon din si Jessie, inilabas niya ang kanyang ulo at itaas na katawan. Bumalik ka na. Kanina lang habang nag-shower ay may narinig si Arisa na ingay sa labas kaya tinulak siya palayo. Hayaan siyang lumabas at tingnan. Sure enough, si Jasper iyon at ilang iba pa. Yeah, we're back. Lumabas na naman si Mr. Watts, sinilip siya ni Jasper, saka sinubukang tingnan ang loob, pero hinarang siya ni Benjamin at wala siyang makita. Sumangyap si Benjamin kay Jasper, natutulog ang nanay mo, ibaba mo ito, maligo ka at matulog ka na. Magandang gabi, Mr. Graham. Hindi nag-abala si Timothy na makipagtalo kay Benjamin, nagpaalam sa kanya, at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Magandang gabi, Mr. Graham. Sumunod din si Jessie, nag-good night sa kanya at umalis. Napatingin sina Gavin at Jasper kay Benjamin, mukhang naiinis si Gavin. Good night, Mr. Graham. Bilasan mo at patuyuan ang iyong buhok, umaagos na ang tubig at dumi-dumi sa sahig. Napaawang ang bibig ni Benjamin. Magandang gabi, Mr. Graham. Ngumiti si Jasper at nag-iwan ng pangungusap bago tumakbo pabalik. Nasaan sina Zachary at Oliver? Hindi nakita ni Benjamin ang dalawa, kaya sinigawan niya sila. Nagpunta sila upang mag-shower. Sagot ni Gavin, saka tumakbo pabalik sa kwarto niya. Ngumisi si Benjamin at tuluyang isinara ang pinto, nilock ito. Bumalik siya sa banyo. Tumayo na si Arisa at nagsuot ng pantulog. Bilasan mo maghilamos, lalabas na ako. Sumulyap si Arisa kay Benjamin at naglakad palabas. Ngumiti si Benjamin, nakatingin sa kanyang namumula na mukha, not staying with me. Nilaibat ni Arisa ang mga mata sa kanya at matigas na naglakad palabas. Hindi siya hinayla ni Benjamin para manatili dito at mag-shower, lumapit siya at naligo. Lumabas si Arisa, tumingin sa gilid ng kama, nagdadalawang isip kung magpapahid ulit ng body lotion. Naligo at naglinis si Benjamin. Saglit na hindi nakatulog, kinuha pa rin niya ito at bahagyang pinunasan. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng banyo ay dali-dali niya itong iniligpit. Nang makita ang gulat niyang tingin, ngumiti si Benjamin. What are you doing sneakily? Let me help you panasan. Tapos na ako, sinaman siya ng tingin ni Arisa. Humalaklak si Benjamin at naglakad, casual na pinupunasan ang kanyang buhok gamit ang isang kamay, malakas at malakas ang kanyang mahahabang binti. Papalapit sa kanya, naglalabas ng kaakit-akit na pabango ng hormone sa buong katawan niya. Napakaengganyo. Sinasabi nila na ang mga babae ay mga fox spirit, ngunit naramdaman ni Arisa na si Benjamin ang tunay na fox spirit. Halika nga dito, hayaan mo akong tulungan kang magpunas muli. Ipinapangako kung hindi na ako makikigulo sa pagkakataong ito. Nabitawan ni Benjamin ang tuwalya, tumabi, at sumandal sa harapan niya. Kabanata 1783. Ang malalalim na phoenix na mga mata nito ay mahigpit na nakalok sa kanya, na parabang nakakabit ito sa kanyang puso, hinahawakan ito. Amoy ang kanyang mapang-akit na pabango, hindi napigilan ni Arisa ang pagpintig ng kanyang puso na hindi mapigilan. Marahan niya itong itinulak palayo at humiga sa kama, inilapat ko talaga. Inilapat mo rin ba ito sa iyong likod? Umakyat si Benjamin sa kama at humiga sa tabi niya, sumandal para kunin ang body lotion sa bedside table. Kaunti na lang ang natira. Wala na masyadong natitira, may ipapadala pa ako bukas. Sabi niya, pagkatapos gamitin ang body lotion na ito, ang iyong balat ay naging mas mislan. Bumuhos ng kaunti si Benjamin at ipinahid sa palad niya, sinenyasan siyang tumalikod. Napatingin sa kanya si Arisa na walang imek. Nang makitang ayaw niyang makipagtulungan, kinuha ni Benjamin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay, pinatalikod siya at itinaas ang kanyang palda. Mabilis siyang hinarang ni Arisa at sinaman siya ng tingin. Kung hindi mo ako papayagan, hindi ko ito magagawa para sa iyo, seryosong sabi ni Benjamin.
Nakaramdam ng hiya si Arisa, kahit na ilang beses na silang naging intimate, hindi pa rin siya sanay na sobrang open sa harap niya. Kung alam niya, hindi siya nagsusuot ng pantulog, pang-itaas at pang-ibaba na pajama. Nang makita siyang nag-aalangan, napangiti si Benjamin at nagpas siyang ilapat ito sa kanyang mga hita. Natigilan si Arisa, "Ikaw, hayaan mo muna akong ipahid sa likod mo, pagkatapos ay gagawin ko ang iyong mga hita mamaya," sabi ni Benjamin, same time na nilagyan siya ng lotion. Medyo lumaki na ang tiyan ni Arisa kaya medyo nahirapan siyang maglagay ng lotion sa kanyang mga binti. Pero iba ang palad ni Benjamin sa kanya kung tutuusin na patuloy na dumadampi sa kanyang katawan, dahilan para mamula ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung naging mas sensitibo ba siya pagkatapos mabuntis, o ano. Dahil sa hiya, kumuha si Arisa ng unan at tinakpan ang namumula niyang pisngi. Sinulyapan siya ni Benjamin at malumanay na ipinaalala, "Ano ang pinagtatakpan mo? Nakita ko na ang lahat noon." Nagbehave ang mga kamay ni Benjamin, tamang-tama lang ang paglalagay ng lotion sa kanya. Nag-init ang mga tenga ni Arisa, tumatakbo ang sarili niyang pag-iisip. Inilipat niya ang kanyang mga binti. "Pairan mo lang ng lotion ang iyong mga binti." Hinailan ni Benjamin ang kanyang paa sa kandangan nito, maingat at maingat na nilagyan ng lotion para sa kanya. Siya ay ganap na nakatutok. Ninakawan ni Arisa si Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo, nakatuon ang kanyang tingin, na parang hinahangaan ng isang kayamanan. Bumilis ang tibok ng puso ni Arisa. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin, tahimik na binibigkas ang isang bagay sa kanyang isipan upang pakalmeyan ang sarili. Kumuha si Benjamin ng isa pang bote, ibinuhos ito sa kanyang palad, ipinahid ito, at ipinagpatuloy ang pagmamasahe sa kanyang mga paa. Mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang mga daliri sa paa, bawat pulgada ay natatakpan. Nakahinga ng maluwag si Arisa, napakahusay talaga ng mga kakayahan ni Mr. Graham. "Comfortable ba ito?" tanong ni Benjamin habang minamasahe niya ang kanyang mga pressure point, tinitiyak na hindi siya mapaparam sa gabi. Partikular na natutunan ito ni Benjamin mula sa isang doktor. "Oo," lumingon si Arisa, kumuha ng mas komportableng posisyon at tinitigan siya. Inayos ni Benjamin ang kanyang posisyon matapos imasahe ang isang paa nito, patuloy ang pagmamasahe sa isa pa. Habang pinagmamasdan ng nakatutok at seryosong ekspresyon ni Benjamin, naramdaman ni Arisa ang matamis na bula ng kaligayahan na umaakyat sa kanyang puso. "Darling, ang iyong mga kasanayan ay nagiging mas mahusay at mas mahusay." Sinaman ng tingin ni Arisa. Si Benjamin. Pareho silang komportable na halos makatulog na sila. Ngumisi si Benjamin, "Basta gusto mo." Ipinagpatuloy niya ang pagmamasahe sa kanya. "Kung pagod ka, matulog ka na lang." "Manam," matamlay na tugon ni Arisa, pakiramdam niya ay nagsisimula ng maanod ang kanyang utak. Hindi nagtagal, nakatulog siya. Hindi huminto ang mga galaw ni Benjamin, ngunit naging malumanay ang mga ito, na nagpapahintulot sa kanya na makatulog ng mas mahimbing. Matapos magmasahe ng halos 20 minuto, tumigil si Benjamin. Nakaupo sa dulo ng kama, pinagmasdan niya ang payapang natutulog. Arisa, her serene face making it hard to disturb her. Tatalikuran na sana niya ito para himas-himas ang likod nito, ngunit ayaw niyang makipagsapalaran na gisingin siya muli. Hindi komportable nagigising kaagad pagkatapos makatulog. Nagpa siya si Benjamin na huwag kuskusin ang likod niya. Ibinalik niya ang mga gamit sa bedside table, pagkatapos ay humiga siya sa kama at niyakap siya habang natutulog ang mga ito. Kabanata 1784. Sa Yaleview, tahimik ang gabi, at halos lahat ay nakatulog na. Ngunit sa lungsod, ang isang club ay abala sa kaguluhan. Ang pinakamagastos na pamumuhay sa mundo ay nagsimula pa lamang. Itinulak ni Kingsley ang pinto sa pribadong silid at pumasok, sinilip ang silid. Napuno ng mga lalaki at babae ang silid, at marami pa ring tao sa dance floor. "Mr. Watts, dito na po." Isang aristokratikong young master ang tumayo at nagmamadaling lumapit kay Kingsley, na inimbitahan niya para sa gabi. Ngumisi si Kingsley, na nagpakita ng pilyo at walang pigil na ekspresyon. Ang mga babae sa pribadong silid ay nabighani, nang hihina ang kanilang mga binti. Medyo buhay na buhay dito. Napatingin si Kingsley kay Felix Luistro at sinundan siya. Habang papalapit si Kingsley, lahat ay gumawa ng paraan para sa kanya at tumabi. Hinayla ni Felix Luistro si Kingsley para maupo at binuhusan ng inumin, "Just wanted to relax a bit. Everyone wanted to see you, so we called you over. We've all missed you, right?" "Oo," pagtutulungan ng lahat, malakas na tumugon.
Naglalakbay ako kamakailan, nakangiting sagot ni Kingsley, nakasandal sa kanyang upuan at nagpapahinga. Nakipag-chat siya sa lahat. Mr. Watts, saan kayo mama nang hindi mo kami sinasama? Pang-asar ng isa pang iyang master. Tawa ng tawa si Kingsley, kung yumaman ako, magiging ganito pa rin ba ako? Tingnan mo nga ako, di ba medyo mas maitim ang itsura ko? Mr. Watts, mas kaakit-akit at kaakit-akit ang kulay ng balat mo ngayon, kumislap ang mga mata ng mga babae sa club, umaapaw sa paghanga ang kanilang mga ekspresyon. Mr. Watts, nagwo-workout ka na ba? Ang iyong figure ay nagiging mas kaakit-akit. Haha, napuno ng tawanan ang pribadong silid. Huwag mo akong kulitin, uminom ka lang. Itinaas ni Kingsley ang kanyang baso at iminuwestra ang lahat, ang kanyang tingin ay nagwawali sa bawat mukha. Naroon din sina Louis Jordan at Zoldy Legarda. Parehong kilalang playboy sa Delmore. Dumating lang sila dahil sinusundan nila si Felix Luistro. Sure enough, nandito silang lahat. Ang mga mata ni Kingsley ay kumikinang habang patuloy na nakikipagbonding sa kanila. Kapag umiinom ang mga tao, may sasabihin sila. Nagkwentuhan sila at walang pakialam kung masasabi nila o hindi. Kayong dalawa, pumunta kayo at samahan si Mr. Watts. Itinuro ni Felix Luistro ang dalawang babae para kay Kingsley, na hiniling sa kanila na samahan siya. Tinanggap ni Kingsley ng walang pag-aalinlangan, niyakap ang isa sa bawat panig, sanay sa sining ng pang-aakit. Tumagal ang party hanggang 2:00 ng madaling araw. Sa kanilang pag-alis ay hindi pa nakontento ang lahat, kaya naman inimbitahan sila ni Felix Luistro sa kanyang pribadong mansyon sa ikalawang kalahati ng gabi. Ang lahat ay lasing na lasing, hawak ang mga babae sa kanilang mga bisig, ang kanilang mga kamay ay gumagala. Ang ilan ay halos ginagawa ito sa kalye. Baka sa mga mata ni Kingsley ang pang-aalipusta, kalmado ang mukha nito habang nakanganga ang bibig. Gamit ang isang braso sa baywang ng isang babae, ang ulo ay nakapatong sa balikat nito, minasahe niya ang kanyang mga temples gamit ang isang kamay. Hindi ako sasama sa inyo, magkakaroon tayo ng sarili nating kasiyahan. With that, hinalikan niya ang mukha ng babae at binigyan ng makahulugang tingin si Felix Luistro. Got it, Mr. Watts? Maaari kang bumalik ngayon. Magplano tayo para sa susunod na pagkakataon. Natural na naiintindihan ni Felix Luistro ang gustong gawin ni Kingsley. Kung tungkol kay Benjamin, lahat siya ay nasa para dito. Masyadong mahiyain si Mr. Watts na sumama sa amin, kaya magsaya kayo at hindi namin kayo sasamahan. Tumawa ng malazwa si Louis Jordan, pataas baba ang kamay sa puwete ng babae, pababa ng pababa. Nakabitin sa kanya ang club lady na parang walang buto, palam. Sumuri-suray si Kingsley patungo sa kanyang sasakyan, niyakap ang babae. Diretso niyang binuksan ang pinto sa likod, tinulak ang babae sa upuan, at isinara ang pinto. Maya-maya pa ay umalag ng malakas ang sasakyan. Kabanata 1785. Alam ng lahat ng tao sa kotse kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay may masasamang ngiti sa kanilang mga mukha. Si Mr. Watts hindi makapaghintay, di ba? Mag-car shake na lang tayo dito. Masyadong matindi, malapit nang lumabas ang nosebleed ko. Hinawakan ni Felix Luistro ang ilong at sumigaw na pumunta ang lahat sa private mansion. Let's go! Stop staring! Let's go! Ituloy ang second half. Nakakabaliw ang mga mata ni Louis Jordan, ang isang kamay ay nagmamasa sa dibdib ng babae. Nang makitang ganoon si Kingsley, hindi niya napigilan ang sarili. Bago makarating sa garahe, idiniin niya ang babae sa dingding at diretsyong nagsimula. Luis, pwede bang magpigil ka pa? Sinundan siya ni Zoldy Legarda na nagpapaalala. Nasa military kasi ang tiyuhin nila, gusto man nilang magpakasawa ay kailangan nilang mag-ingat. Hindi ko mapigilan, di ba? Napatingin ang mga mata ni Louis Jordan sa pandiya ni Zoldy Legarda, tumawa ng masama. Pare-pareho ang lahat, sino ang tinitingnan? Lalong tumindi ang mga kilos, na may halong mapang-akit na sigaw ng babae. Dam, punta na tayo sa kotse. Hinayla ni Zoldy Legarda ang babae sa isang kotse, hindi man lang isinara ang pinto, at nagsimulang magwala. Hindi ba kayo makapaghintay? Wala akong pakialam sa inyo, alis muna ako. Hindi makapaniwalang umiling si Felix Luistro sa kanilang dalawa, na inakay ang iba sa pribadong mansyon. Ang walang katotohanang eksenang ito ay nakuhanan lahat ng isang tao. Umupo si Kingsley sa kotse, buo ang kanyang damit, naglabas ng isang stack ng pera sa kotse, at diretsyong ibinato sa babaeng mukhang nagulat. Bumaba ka sa kotse, at itikom mo ang iyong bibig, malamig niyang babala. Oo, Mr. Watts,
Mabilis na natauhan ang babae, kinuha ang pera, at umalis nang walang ginagawa. Sa pag-arte pa lang, mababayaran na siya, so why not? Hindi man lang siya ginalaw ni Kingsley, pinasadahan lang siya ng mga galaw na maaaring hindi maintindihan. Natuwa siya noong una nang mapansin siya ni Kingsley, ngunit ngayong may pera na siya, hindi na ito lugi. Masayang lumayo ang babae dala ang pera. Umupo si Kingsley sa kotse at hindi agad umalis. Maya-maya, may dumating at sumakay sa kotse. Isa ito sa mga bodyguard ni Benjamin. 11, nakuha mo ba? Mr. Watts, recorded na lahat. Inabot sa kanya ng 11 ang mga gamit, hindi lang na-record kundi kinunan pa. Nasa bag din ang video. Nakaayos na ba ang lahat sa pribadong mansyon ni Felix Luistro? Seryoso ang itsura ni Kingsley, hindi tulad ng dati niyang walang pakialam na sarili. Nakaayos na ang lahat, na-install na ng 17 ang mga camera, at pwede na rin tayong mag-live broadcast. Napangisi si 11. Sinulyapan siya ni Kingsley, if you have that hobby, enjoy it yourself. Wala akong interes dito. Ang eksena ay hindi maisip, na sinisira ang lahat ng pamantayang moral. Alam ni Kingsley kung anong uri ng mga tao ang kanyang pakikitungo. Mababaw lang ang pakikisalamuhan niya sa kanila at ayaw niyang makihalubilo sa kanila. Tumanggi siyang dumihan ang sarili sa pamamagitan ng pakikisangkot, kaya naman gumawa na lang siya ng dahilan para hindi pumunta doon. Sa kanyang katayuan, walang nangahas na pilitin siyang pumunta, at walang makakapilit sa kanya. Walang silbi ang live streaming nitong mga illegitimate na bata. Ang kanyang target ay ang Sorrow, si Quintin Jordan. Ngumisi si Kingsley, medyo maganda ang ani ngayong gabi, bukas niya ito ibabahagi kay Benjamin. Bumalik na tayo. Tumingin si Kingsley kay 11, magmaneho ka, uminom lang ako. Oo. Mabilis na lumipat si 11 mula sa passenger seat patungo sa driver's seat, tumalikod, at nagmaneho. Mr. Watts, dapat ba kitang ibalik sa Yaleview o sa lugar mo? Sa aking lugar. Humikab si Kingsley, tinignan ang oras, malapit na mag-alas 3. No wonder, pagod na pagod siya. Pagod na pagod ako, hihiga muna ako saglit, gisingin mo ako pagdating natin. Diretsyong nahiga si Kingsley sa backseat. Napaawang ang bibig ni 11, pagod lang siya sa labas para kumain at uminom. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa pagiging pagod kapag nagpupuyat sa paglalaro. Gayunpaman, masunuring dinala ni 11 si Kingsley pabalik sa kanyang apartment, pagkatapos ay hinanap ang 17. Kabanata 1786. Pasado alas 3 na nang tuluyang nahanap ni 11 ang kinaroroonan ni 17. Samantala, uspusan ng pribadong mansyon ni Felix Luistro. Nagtipon-tipon ang mga tao sa bulwagan, nagkalat ang mga walang laman na bote sa sahig, at isang grupo ng mga lalaki at babae ang mabilis na nagkasalikop sa isa't isa. Wala sa kanila ang anumang espesyal na fetish, ngunit nang makita ang nakakagulat na eksena sa mga surveillance camera, pareho silang naiinis. Gayunpaman, sa malapit na misyon, kailangan nilang ipagpatuloy ang panunood. 17, ang mga taong ito. Tingnan mo ito. Tinapik ni 11 ang halos tulog na si 17, na mabilis na umupo at tiningnan ang eksena sa mga surveillance camera. Ngumiti ang 17, sa wakas na huli sila. Mabilis na i-record ang mahahalagang sandali na ito. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga krimen. Sila ay nakikisali sa prostitution, drug trafficking, wala sa kanila ang inosente. Ang masikinagulat nila ay isang babae ang pinatay ni Louis Jordan. Matibay na ebidensya ng isang krimen. Bagamat hindi ito sapat para mapabagsak si Quintin Jordan, magkakaroon pa rin ito ng malaking epekto sa pamilya Jordan at sa opisyal na karera ni Quintin Jordan. Sino ang susuporta sa isang may kamag-anak na sangkot sa mga krimen para humawak ng kapangyarihan? Inosente man siya ay hindi niya kayang panghawakan ang kapangyarihan lalo na't hindi rin naman siguro inosente si Quintin Jordan. Ang buong video ay isang hamon sa batas. Hanggang madaling araw. Ang pribadong mansyon na iyon ay ang ehemplo ng kasamaan ng tao. Bago ang madaling araw, ang pinakamalaking nakuha ay nang dumating ang representante ni Quintin Jordan. Tuwang-tuwa ang 11 at 17, parehong gising na gising at nakatutok sa screen, ni-record ang bawat sandali. Upang maiwasang matuklasan ng mga surveillance camera, tinanggal nila ang mga ito sa plug para hindi sila makakuha ng anumang ebidensya. Maingat pa rin silang dalawa. 17, sigurado ka bang hindi nila mahahanap ang mga surveillance camera? Bumibilis ang tibok ng puso ni 11, nag-aalala pa rin na matuklasan. Kung sila ay nalaman, mahirap na ulitin ito sa susunod. Huwag kang mag-alala,
ito ay ganap na nakatago. Si 17 ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. At saka, sinong magpapansin sa mga surveillance camera na ito maliban sa Young Master? Ngunit si Vice Admiral Quintin Jordan ay, pagkatapos ng lahat, na magdudulot ng kamatayan, si Quintin Jordan ay hindi makayanan ang kanyang sarili, kaya kailangan niyang hayaan siyang harapin ito. Hindi makabubuti kung sino pa ang maghahawak nito, kaya ang bagay na ito ay may tatago lamang ng mga sangkot. May mga dinala ang mga tauhan ni Quintin Jordan at direktang pinalibutan ang buong mansyon, hinanap ang bawat sulok ng pribadong mansyon, walang makaalis. Nang makita ang sitwasyong ito, nanikip din ang puso ni 17. Manong, masyadong maingat ang taong ito, ni-record ba nila ang video? Tiningnan ni 11 ang mga kilos ng iba, naghahanda na sa pinakamasama. Maaaring masira ang mga surveillance camera. Siguraduhin mong hindi nila malalaman. Nanginginig sa takot ang 17. Nais pa rin nilang suriin kung may iba pang natuklasan sa ibang pagkakataon. Nagbigay sila ng maraming pagsisikap upang itago ang mga surveillance camera. Habang inaabot ng isang kamay ang mga surveillance camera, bigla silang lumayo. Nang makitang nakaalis na ang iba, si 17 at 11 ay parehong napahiga sa kanilang mga upuan. Ma, tinakat mo ako. Pinagpapawisan ng 11, sa pag-aakalang natuklasan na sila. Parang hindi nila nalaman. Tinapik-tapik din ni 17 ang dibdib niya. Ang mga surveillance camera ay buo, at walang nakatuklas sa kanila. Noon lamang gaman ang pakiramdam ng representante ni Vice Admiral Quintin Jordan at nagsimulang magtanong sa mga tao sa mansyon. Ngunit lahat ay lasing, at lahat sila ay nakainom ng mga ilegal na sangkap, kaya walang sino man sa kanila ang matino. Ipinagpatuloy ng 11 at 17 ang lahat ng ito at ini-save ito sa kanilang drive. Hanggang sa umalis na ang mga taga Quintin Jordan at bumalik sa kalmado ang pribadong mansyon ay naglakas loob silang magpahinga. Wala na dapat gulo dito sa mansyon. Matulog na ulit tayo. Si Yoneng, 11, at ang mga tao mula sa Quintin Jordan ay inalis ang mga individual na iyon. Sa sandaling ito, walang tao sa pribadong mansyon, walang karapat-dapat na panoorin, at kahit na may mangyari, automatikong i-record ito ng mga surveillance camera. Pagkatapos magdamag na minus, wala silang ganang kumain ngayon. Tara na, balik na tayo. Bumaba ng kotse ang 17 at diretsyong umupo sa driver's seat, nagmamaneho pabalik sa Yaleview. Kabanata 1787. Matagal bago bumalik sa Yaleview ang dalawa. Pagdaan sa mga breakfast stall sa kalye, sumulyap si 17 sa rearview mirror, halos nakatulog na si 11 sa backseat. 11, gusto mo bang kumuha ng makakain sa labas bago bumalik? Hindi ako nagugutom, kung ikaw ay kumain ka na, sagot ni 11. Ngumiti si 17, hindi rin ako nagugutom. Pareho silang naiinis, kagabi, nagpa siya sina 17 at 11 na magtago sa isang abalang parking lot para lang maging ligtas. Pagkatapos magbantay buong gabi, pareho silang pagod na pagod. Wala silang gana, kaya dumiretso sila pabalik sa Yaleview. Pagbalik nila, nakabangon na si Benjamin. Si Benjamin ay nasa labas para sa isang morning run at nakataas ang isang kilay nang makita niya ang pagod na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nasaan kayong dalawa? Hindi natulog buong gabi. Casual niyang tanong. Walang ideya si Benjamin na sinundan nilang dalawa si Kingsley kagabi. Mr. Graham. Excited na makita si Benjamin, nagmadaling lumapit sina 11 at 17. Mr. Graham, lumabas kami kasama si Mr. Watts kagabi at kumita ng malaki. Sinulyapan sila ni Benjamin, hulaan ang nangyari, pagkatapos ay tumalikod at naglakad papasok. Sundan mo ako, ang ilang mga bagay ay mas mahusay na hindi sinabi sa publiko. Mabilis na sinundan ng 11 at 17 si Benjamin sa bahay at sa pag-aaral. Ikinwento nila ang lahat ng nangyari kagabi kay Benjamin. Mr. Graham, ni-record namin ang lahat, inabot ng 17 ang disk kay Benjamin. Si Mr. Watts ay orihinal na nagtatrabaho para kay Mr. Graham, at ang ebidensyang nakuha nila ay sa huli ay ibibigay kay Mr. Graham para mahawakan. Ngayong nasa bahay na natutulog si Mr. Watts, diretsyo nilang ibinalik dito ang ebidensya. Maganda ang ginawa mo, magpahinga ka na. Sumenya si Benjamin na magpahinga na sila nang malapit na silang makatulog. Hindi nila napanood ang footage ng surveillance camera. Hindi sila interesado. Napag-usapan na nila ang nilalaman ng video, at madaling araw, ayaw ni Benjamin na minas. Oo, mabilis na lumabas sina 17 at 11 para mag-aral. Sinalubong nila si Arisa at binati. Hello, Arisa, magandang umaga.
Napatingin si Arisa sa kanila, napansin niyang hindi sila nakatulog buong gabi at kulang sa tulog. Bago pa siya makapagsalita, nawala na silang dalawa. Tumawa si Arisa at tinungo ang study area kung saan sila nanggaling. Umupo si Benjamin sa kanyang upuan, malalim ang iniisip, may iniisip. Darling, nakita ko si 17 at 11 na parang walang tulog. Lumabas ba sila kagabi? Oo, inayos ni Benjamin ang kanyang mga gamit. Anong mga bagay? Tanong ni Arisa nang makitang binuksan niya ang safety deposit box. Ilang ebidensya, sagot ni Benjamin, wala sa mood na tingnan sila ngayon, iniimbak muna ang pasta sa safety deposit box. Malapit na, nagulat si Arisa, ngumisi si Benjamin, nilock ang safety deposit box, at lumapit sa kanya, dinala siya sa labas. Yung mga taong humihingi ng gulo, wala kaming magagawa. Hindi rin namin ginusto na mangolekta ng ganoon kabilas. Tumingin sa kanya si Arisa, na curious, ano na naman ang ginawa nila. Curious na tumingin sa kanya si Benjamin at hindi napigilan ang pang-aasar sa kanya. Samandal siya at may ibinulong sa tenga niya. Namula agad ang mukha ni Arisa, wala bang sense of morality ang mga taong ito. Nagdudulot ng gulo sa isang grupo, nakita ni Arisa na nakakadiri ito nang hindi man lang ito iniisip. Hindi lang kulang sa moralidad, kulang din sa pagkatao. At isang buhay ang nawala. Inakbayan siya ni Benjamin habang paakyat sila, hindi pa siya nakakaligo pagkatapos ng morning run niya. Nagulat si Arisa, so, walang tumawag ng pulis. Paano sila tumawag ng pulis? Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya, medyo. Simple pa rin ang iniisip ng honey niya. Kapag tinawag ang pulisya, malalantad ang usapin, at magiging makabuluhan ang epekto. Pinuntahan ito ng mga tao ni Quintin Jordan, at sinuri pa ang eksena. Halos natuklasan ang mga surveillance camera na inilagay ng 17. Kung ang mga surveillance camera ay natuklasan ng kabilang partido, tiyak na magiging kaina-hinala si Quintin Jordan. Sa hinaharap, kung sila ay mag-iimbestiga, ito ay medyo mahirap, ngunit mabuti na lamang at hindi sila natuklasan. Medyo nakakabilib ang 17, paano niya itinago ang mga surveillance camera? Naningkit ang mga mata ni Arisa, gustong matuto. Pinitik ni Benjamin ang kanyang ilong. Kabanata 1788. Ginawa ko ang isang butas sa palayok ng bulaklak, itinago ang kamera sa lupa, at pagkatapos ay tinakpan ito. 17, sanay ka na dito, papuring ni Benjamin. Ang kakayahang itago ito ng hindi napapansin ay talagang isang kasanayan. Imbes na ibaon ang kamera ng direkta sa paso, itinago nila ito sa base ng flower pot, na madaling nakakalito sa maraming tao. Sa husay ng 17 na gawin itong totoo sa pamamagitan ng pagtakip dito ng isang layer ng paste, mahirap itong matukoy. Nai-imagine ni Arisa kung gaano sila kaba noong mga oras na iyon. Binuhat siya ni Benjamin sa kwarto, maliligaw ako. Tumango si Arisa at pinagmasdan si Benjamin na naglalakad patungo sa banyo, nagtatanong, darling, pupunta ka ba sa opisina o sa bahay mamaya? Pupunta ako sa opisina, sagot ni Benjamin. Alam na ni Arisa kung anong damit ang ihahanda para sa kanya. Pumunta siya sa wardrobe para pumili ng mga damit para sa kanya, kahit na inihanda ang kurbata. Pagtingin niya sa phone niya, nakita niyang inad na naman siya ni Jeremiah bilang kaibigan. Hawak-hawak ni Arisa ang telepono sa kanyang kamay, nakaramdam ng kaunting pagkawala. Hindi niya alam na si Jeremiah ang kanyang ama noon at nakakachat siya ng basta-basta. Pero ngayong alam na niya, medyo nagbago ang nararamdaman niya kay Jeremiah. Medyo awkward siya ngayon, ngunit pansamantala niyang isinantabi ang mga iniisip. Iniwan ang kanyang telepono, pumunta siya upang tingnan ang mga bata sa kanilang silid. Tulog pa rin si Jasper. Dahil sa pagkabagot, bumalik siya sa master bedroom. Lumabas si Benjamin mula sa shower, mukhang refreshed at naghilamos pa ng buhok. Tulungan kitang magpunas, lumapit si Arisa, at inabot ni Benjamin sa kanya ang tuwalya, hinayla siya paupo sa gilid ng kama. Hiniling sa kanya na tumayo sa pagitan ng kanyang mga binti at tulungan siyang patuyuan ang kanyang buhok. Napatitig si Benjamin sa kanyang nakaumbok na tiyan. Honey, pupunta ka ba para sa isa pang prenatal check-up sa loob ng ilang araw? Huminto si Arisa, iniisip ang huling petsa ng appointment, at tumango. Oo, pupunta ako kinabukasan. Marahang hinawakan ni Benjamin ang kanyang tiyan gamit ang kanyang palad, mukhang mabilis lumaki ang mga bata. Ang mga kasambahay, nurse, at tagapag-alaga ay nasa lugar. Kung hindi nila magagawang pangalagaan ang bahay. Napangiti si Arisa, ang mga sanggol sa kanyang tiyan,
ay kumikilos ng maayos, na walang malubhang reaksyon sa ngayon. Okay, natuyo lahat. Hinalikan siya ni Benjamin bago inihiga sa kama, bumangon para magsuot ng damit sa kama. Si Benjamin ay laging may makapal na balat sa harap niya, hindi man lang nahihiya. Umagang-umaga, nakita niya ang matipuno nitong katawan, at napalunok si Arisa, iniiwasan ang eye contact. Habang isinusuot ni Benjamin ang kanyang pantalon, kinausap siya nito. Babalik ako pagkatapos ng pagpupulong sa kumpanya. Napasulyap si Arisa sa kanya at nakita niya si Benjamin na naka-zipper ang pantalon. Kahit na ang gayong simpleng aksyon ay hindi kapani-pani walang mapang-akit, hindi vulgar. Oh, siya ay absent-minded sa merienda. Hindi niya maiwasang mag-isip ng mga malikot na bagay na hindi mapigilan sa kanyang puso. It was all his fault, pressing her this way and that buong araw kahapon. Ang mga mata ng Phoenix ni Benjamin ay kumikislap, nakita siyang namumula, at ang kanyang manipis na labi ay pumulupot. Tumagilid siya at sadyang bamulong sa tenga niya. Tulungan mo akong isuot ang sinturon ko. Sinaman siya ng tingin ni Arisa, hindi mo ba kayang gawin ang sarili mo? Kinuha ni Benjamin ang sinturon at iniabot sa kanya na mukhang seryoso. Bilisan mo, no choice si Arisa kundi isuot ito sa kanya at umupo sa kama. Upang ikabit ang sinturon, kailangan niyang yumuko at yakapin ang baywang nito para maabot ang likod. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa asawa sa harapan, nag-aapoy ang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang malaking kamay. Namula ang pisngi ni Arisa, sinusubukan siyang tulungan ngunit medyo nalilito. Don't press on me. How can I help you put it on like this? Sinasadya ba ito ni Benjamin? Ramdam ang pagbabago ng kanyang katawan, nag-init at nanlamig ang kanyang pisngi. Tumingin si Benjamin sa kanya, tumahimik, at pagkatapos ay hinayaan siyang tumayo. Arisa pouted at him, kung patuloy mong ginagawa ito, hindi na kita tutulungan. Honey, galit ka ba? Nakangiting tanong ni Benjamin, hindi niya namalaya na sobra na pala siya. Kabanata 1789. Bumilis ang tibok ng puso ni Arisa. Bakit hindi siya makapagsalita ng normal, inaasar pa niya. Nagpout si Arisa, pinipigilan ang emosyon sa kanyang puso, na nagkukunwaring walang pakialam habang kinakabit ang kanyang sinturon. Ilang beses na niya itong tinulungan noon, kaya medyo sanay ang mga galaw niya. Ma'am, sinadya ni Benjamin na umungol, parang nangaakit. Masyadong masikip, humalaklak si Arisa, sa kaniluwagan ito ng kaunti para sa kanya. Ikaw ba ang nagsuot ng sando? Tumangala siya sa kanya, malalim ang titig ni Benjamin, at habang nakayuko siya para kunin ang kanyang damit, ninakawan niya ng halik ang mga labi nito. Napangiti si Arisa, isinuot ni Benjamin ang t-shirt, iniwan ang mga butones, at umupo sa tabi niya. Gamit ang isang mahabang braso, hinayla siya nito sa kanyang mga bisig. Pinaupo niya ito sa kandanggan niya, magkalapit ang kanilang mga katawan, ang mga braso nito ay nakapalibot sa kanyang baywang. Ang posisyon ay hindi maliwanag at mapang-akit. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi napigilan ni Arisa ang kanyang pagkakling. Tulungan mo akong magbatan. Matindi ang titig ni Benjamin, nakakulong sa kanyang maselang pisngi. Ang kumikislap na alon ay tila gusto siyang hilahin papasok. Sinulyapan siya ni Arisa, pagkatapos ay mabilis na iniwas ang kanyang nagniningas na tingin at sinimulang i-button ang kanyang shirt. Simula sa ibaba, huwag mo nang isipin ang mga bagay na hindi kailangan, may meeting tayo na dadaluhan mamaya. Paalala niya sa kanya, hinaplos ng kamay ni Benjamin ang kanyang baywang, nagpapadala sa kanya ng kiliti. Ano bang iniisip ko? Pang-aasar ni Benjamin, puno ng alindog ang boses. Tumingin si Arisa sa kanya, ano sa tingin mo? Binuksan ni Benjamin ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ko maintindihan, maaari mo bang ipaliwanag, ginang? Hindi siya mapakali sa pakikitungo sa kanya. Mabilis niyang isinuot ang shirt nito para sa kanya. Nag-iwan siya ng 2 butones na naka-unbutton sa neckline. At ang kurbata, sumenya si Benjamin na magpatuloy. Kinuha ni Arisa ang kurbata at isinuot sa kanya, medyo hinayla siya pababa ng kurbata. Si Benjamin ay nakipagtulungan ng husto, nakayuko. Ibinaba ni Arisa ang kanyang mga mata at itinali ang kanyang kurbata, kumikislap ang kanyang mga pilikmata, isang pamumula ang kumalat sa kanyang mukha, na nagpapakyut sa kanya. Hindi makatiis, yumuko si Benjamin at hinalikan siya sa pisngi. Gusto mo bang itali ko ang kurbata mo o hindi? Paano ko gagawin ito kung patuloy kang gumagalaw ng ganito? Binalaan siya ni Arisa. Okay, hindi ako gagalaw. Niyakap siya ni Benjamin, maganda ang pakiramdam niya.
Kailangan niyang kontrolin ang kanyang mga pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, wala siya sa isang komportableng posisyon sa sandaling ito, at mayroon talagang mga bagay na dapat asikasuhin sa kumpanya. Babayaran niya ito pagbalik niya. Tinapos ni Arisa ang pagtali sa kanyang kurbata at inayos ang posisyon nito. Ayan, mas mabuti na. Hindi ka pa nag-aalmusal. Hindi niya ibinutas ang 2 botones sa itaas ng shirt nito, itinuwid lang niya ang kwelyo nito. Ito ay hindi maginhawang kumain kapag tapos na ang mga botones. Nang makita ang sexing Adam's apple ni Benjamin, hindi niya napigil ang hawakan ito. Hinigpitan ni Benjamin ang pagkakahawak sa braso niya at namamaos ang boses nito. Honey, ang sanggit mo ngayon. Itinaas niya ang baba niya at dirdiretsyong hinalikan. Isang malalim na halik, sumiksik siya, agad na naging blanko ang isip ni Arisa, sumuko sa kasiyahan. Sanay si Benjamin, ninanamnam ang lahat ng kanyang tamis. Hindi sila nakapagpigil. Nais niyang tunawin na lang siya sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay binitawan na niya ito, pinahirin ng mga halik ang kanyang mukha, na hinayaan siyang makahinga. Kinagat ni Benjamin ang kanyang tenga, gustong-gusto kitang kainin. Namula ang tenga ni Arisa, at kinurot niya ang bewang niya. Hindi niya dapat hinawakan ang Adam's apple niya ngayon lang. Kapag nagawa na niya, siguradong hindi siya pababayaan nitong si Benjamin. Bumaba na tayo para mag-almusal. Bumibilis ang tibok ng puso niya at hinahabol pa rin niya ang kanyang hininga. Pwede ka bang bumaba ng ganito ngayon? Iminuwestro ni Benjamin na tingnan niya ang sarili niyang estado. Nararamdaman ito ni Arisa, umiiwas ang mga mata nito sa kanya, nakapout at nakangiti. Benjamin, lumalala ang iyong pagpipigil sa sarili. Sino ang gumawa sa akin ng kaakit-akit, honey? Ikinawit ni Benjamin ang kanyang baba, ang titig nito ay tumatagos ng malalim sa kanyang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Arisa, at diretsyong sumandal sa balikat nito, iniiwasan ang malahok na titig nito. Kabanata 1770. Bahagyang tumawa si Benjamin, nahihiya ka ngayon. Kinurot ulit ni Arisa ang bewang niya. Bitawan mo ako, ngayon ikaw ang nakayakap sa akin. Pilyong ngumiti si Benjamin. Napamulat ng mata si Arisa, bumitaw sa pagkakahawak, at bumaba sa kanya. Inayos niya ang kanyang damit, titingnan ko kung gising na ang mga bata. Late na sila nakabalik kagabi kaya medyo maaga pa ang gising nila ngayon. Biglang naalala ni Arisa na papasok na pala sila sa school. Ilang araw na silang nakauwi. Hindi siya pinansin ni Benjamin, alam niyang iniiwasan siya nito. Sinundan ng tingin niya ang figure ni Arisa hanggang sa mawala ito, habang patuloy itong nakaupo sa kama, pinapakalma ang kanyang pagnanasa. Pumasok si Arisa sa kwarto ng mga bata, lumakad, at binuksan ang mga kortina. Hanis, gising na, kailangan nilang pumasok sa paaralan ngayon, kung hindi, sila ay magiging masyadong ligaw sa paglalaro sa bahay. Hanis, gising na, bumalik si Arisa sa kama, tinawag si Jasper. Unti-unting nagising sina Gavin, Zachary, Timothy Graham, Oliver, at Jesse. Magkasabay silang lahat nakaupo sa kama, kinusat ang mga mata, mukhang inaantok pa. Habang pinapanood ang magkasabay na galaw ng mga bata, tumawa si Arisa. Bumangon ka, magsipilyo, maghugas ng mukha, at maghanda para sa paaralan. Yumuko siya para ipagpatuloy ang pagtawag kay Jesse. Pupunta sa paaralan. Agad namang natuwa ang 5 bata, sabik na nakatingin kay Arisa. Napatingin si Arisa sa kanila at sinabing, anong meron? Ayaw pumasok sa school. Ilang araw na ba kayo sa bahay? Dati, may issue sa bahay kaya hindi sila pumasok sa school, pero ngayong back to normal na ang lahat, kailangan na nilang ipagpatuloy ang regular study routine nila. Hehe, mommy, we were not mentally prepared. Can we go tomorrow instead? Sinubukan ni Jasper na makipag-ayos sa kanya. Pinisil ni Arisa ang kanyang ilong at seryosong sinabi, no negotiation. Bumangon ka at mag-toothbrush dali. Nagkatinginan ang magkapatid at nagmamadaling bumangon sa kama para mag-toothbrush. Honey, wake up. Umalis na si Oliver at ang iba pa sabi ni Arisa habang kinurot ang malarosas na pisngi ng anak, pilit na ginigising. Ma'am, Mommy, gusto ko pang matulog. Tumalikod si Jessie at nagpatuloy sa pagtulog ng mahimbing. Ang paggising kay Jessie ay palaging isang hamon. Jasper, gisingin mo siya, baka malate kayong lahat. Umupo si Arisa sa gilid ng kama, sinusubukang bumangon ang kanyang anak, ngunit hindi ito nagtagumpay. Lumabas ng restroom si Jasper na may toothbrush sa bibig at mabilis na umakyat sa kama.
Jessie, kung hindi ka babangon ngayon, lalabas kaming lahat para maglaro ng wala ka. Hindi ka namin hihintayin, pagbabanta ni Jasper, isang taktika na palaging gumagana. Umupo si Jessie na nakapikit pa rin. Kuya, gusto kong matulog ng kaunti. No more sleeping. Bumangon ka na, hindi ka na namin hinihintay, sabi ni Jasper bago bumalik sa restroom. Nagpout si Jessie at pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang maliliit na kamay. Umupo si Arisa sa tabi niya, hinahangaan ang cute at inaantok na hitsura ng kanyang anak habang marahang binuhat ito palabas ng kama. Honey, maghugas ka na ng mukha mo, sa isang iglap pagandahin ni Mommy ang buhok mo. Ipinikit ni Jessie ang kanyang mga mata at dahan-daang nagising mula sa kanyang antok. Mommy, bakit ka nandito? Arisa, she chuckled and pinched Jessie's nose. Kanina pa nandito si Mommy, mag-toothbrush ka na. Inakay niya si Jessie, at ang 5 nakakatanda ay tapos na magsipilyo at naghuhugas ng mukha. Ang tasa at toothpaste ni Jessie ay inihanda para sa kanya, inilagay sa gilid. Nang makitang halos handa na sila, nagmadaling magsipilyo si Jessie. Sabik niyang sinabi, Kuya, hintayin mo ako. Huwag magmadali, maglaan ng oras. Nakangiting sagot, ni Gavin. Humajejek si Jessie, napakagaling ni Gavin. Nakaramdam ng kaunting selos si Zachary, hindi ba ako magaling?